What's up guys? Welcome to another vlog. So, yun guys, nandito na ulit ako sa Quebec, Canada. So, kakabalik ko lang po. So, galing ako ng 7 weeks vacation. So, today is January 27 and dumating ako dito sa Quebec ay January 22, I think. Yeah, 22. So, nakapag-start na rin ako ng work last Saturday. 24 and 25. So, yesterday and today is my rest day. So, yes guys, 2 days yung rest day ko every week. So, 5 days working. So, ngayon guys, kaya ako nag-vlog kasi may gusto akong i-share sa inyo na nangyari sa akin during my flight. So, yun nga guys, as promised last vlog, di ba? Sabi ko, as much as possible, mag-vlog ako papunta dito sa airport. But meron kasing hindi nangyaring maganda during my flight kaya medyo na-depress ako at nawalan ako ng gana mag-video and mag-vlog. So, yun nga guys, i-share ko sa inyo yung experience ko sa Singapore. So, yung vlog ko ngayon medyo kakaiba no kasi story time. First time ko mag-story time. So, ito na nga guys. So, technically, dapat nandito na po ako ng January 21. Pero, guys, na-offload po ako sa Singapore. To give you a brief background, nung pabalik po ako dito ng Canada, yung itinerary ko ay from Manila to Singapore, Singapore to Paris, and Paris to Montreal. So, ito po yung nangyari. Nung papunta po ako ng Singapore, wala pong naging problema. Everything was smooth. So, kasi in-expect ko na magiging smooth lang yung flight ko kasi nga, ganun din yung same route ko nung from Canada to Philippines. So, Montreal to Paris, Paris to Singapore, and Singapore to Manila. So, in-expect ko walang magiging problema. So, ito na guys, nung pagkarating ko ng Singapore, so meron akong 2 hours layover. Pero, dahil nga sobrang bilis nun, di ba? So, dire-diretso ako ng gate. Paglapag ko ng Singapore, dire-diretso na ako papunta dun sa may gate. Ang ano pa nun, hindi ko pa alam kung ano yung gate ko. Kasi hindi siya nakalagay sa boarding pass. So, I have to look at the screen kung anong gate ako mapupunta. So, yun na guys. Nung pagpunta ko ng gate, okay na. Walang problema. Nakapasok ako ng yung ini-scan yung mga ano, yung mga luggage. Pero nung pagdating ko doon sa may staff kung saan i-scan yung boarding pass, na-hold ako in a bit. So, pinapunta ako sa gilid, hinold ako. So ngayon, ang tagal, as in parang almost ilang minutes na yun, 20 minutes, 30 minutes. Eh, ano na yun eh, parang dumating ako ng Singapore ay 8:50, tapos yung flight ko ay 10:05, something like that. So, ang tagal na hold ako sa gilid, tapos hinahanapan na ako ng visa. So, ito, in-explain ko na. Sabi ko na ito po yung travel documents ko, yung work permit ko from Canada. I have my copy ng ETA at ito po yung aking passport. So ngayon, dahil nga si Paris ay part ng European Union, so hindi tayo pwedeng mga Filipino na dumaan doon without the European visa o yung, I don't know, I forgot the name, Session visa ba yun? So something like that. So, ngayon, pinaliwanag ko, ay, no, may exceptions pala. Except kung meron kang valid US and Canadian visa, tourist, or working, something like that. So ngayon, pinakita ko yung visa ko. Sabi ko, I have this working visa, pero sabi nila, expired yung valid visa. Yung visa stamp ko is expired. Which is normal. Kasi nga, dito kasi sa Canada, once nagkaroon ka ng visa stamp, kailangan mo lang siya during enter ng Canada. Pero kapag nag-expire na yung working visa mo, hindi na sila magre-restamp ng panibagong visa stamp. What they are doing now is nagli-link sila ng electronic travel authorization, which is yung ETA, doon sa passport mo. At the same time, bibigyan ka rin nila ng copy ng ETA. So, in-explain ko yun doon sa staff. Sabi ko sa kanya, ito yung ETA ko.
So, wala na pong visa stamp na i-re-stamp sa akin kasi hindi na po nagre-restamp ang Canada kapag workers ka na sa kanila. So, in-explain ko yun how many times. Tapos, siya, ini-insist niya na yung valid visa stamp yung kailangan niya. Eh, ano nga gagawin ko? Hindi na nga siya nagre-restamp si Canada, di ba? So, ETA na yung katumbas niya. So, ngayon, tinawagan nila yung security ng Paris, pero ni-refuse ako ng Paris. So, yung Paris, ang sabi nila, working permit in the ETA is not uh, travel documents. So, kailangan nila yung valid visa stamp. So, paulit-ulit kong sinasabi na hindi po ako magkakaroon ng valid visa stamp na kasi nga, hindi na nagre-restamp si Canada. Pero, yun nga guys, sabi sa akin ng sabi sa akin nung staff, we have to offload you. So, nag-close na yung boarding. So, ako ngayon medyo napanghihinaan ako ng loob. Kasi first time kong first time kong ma-offload, guys. So, parang mangiyak-ngiyak na ako. Tinawagan ko na yung boss ko, tinawagan ko na yung lawyer ng agency, tinawagan ko na yung jowa ko. So, nagpapanik na ako. Pero, wala na akong magagawa kasi na-close na yung board, yung eroplano. So, binigyan nila ako ng option. It's either uuwi ako ng Pilipinas or magbubook ako ng direct flight to Canada. So, ito na nga, edi pinalabas na ako ng gate. Pagkalabas ko ng gate, nandun lang ako sa gilid, actually. Alam mo yung sobrang nakaganyan na ako, tapos hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nandun na ako sa gilid, parang paiyak na ako. Until dumating yung parang, yung parang e-trike dun sa loob ng airport. Nasabi, ihahatid daw ako dun sa may Singapore Airlines, yung sa information. Doon ako magtatanong, doon ako mag-i-inquire kung ano dapat kong gawin. So, yun nga, nakarating na ako doon. Pagkarating ko doon, guys, sinabi sa akin nung information na, yun nga, Pilipinas ba yung ibubuk ko, pauwi ng Pilipinas, pabalik, or magbubuk ako ng direct to Canada. So, syempre, guys, magbubuk tayo ng direct to Canada. Pero wala silang access on that. So, I have to go online to buy a ticket. Alam mo yon yung nag-check na ako ng ticket online, sobrang mahal guys. Nagbayad ako nakakita ko ng flight, which is Singapore to Vancouver, and Vancouver to Montreal. So, yung halaga ng ticket guys ay $1,200 or kapag kinonvert mo sa peso around roughly 50,000. So, kahit gano'n siya kamahal, kailangan ko siya i-book. Ang sad part on that, kasi yung ticket ay January 22 pa ng 9 a.m. or 8:50 p.m. 8:50 a.m. Ganyan. So, ako naman, January 20 pa lang noon, nung dumating ako sa Canada. Dumating ako sa Singapore. So, meron pang isang araw na kailangan ko magstay. So, nung binilang ko yung oras, I need to wait 36 hours, guys. Siguro, ang swerte ko na lang din dahil nga si Singapore, isa sa pinakamagandang airport in the world. So, sobrang ganda ng airport nila. Everything was fully carpeted. Tapos, ang daming stalls, ang daming shops, ang daming mga parks na pwede kang puntahan. At sobrang ganda ng vibe. So, hindi ako masyadong na-board. Ayun pa, meron silang resting lounge na free. So, pwede kang humiga doon, matulog, ganyan. Yun lang, kailangan mo i-secure yung mga gamit mo, syempre. Pero yun nga, hindi ko naramdaman yung 36 hours na pag-iintay ko. So, pero, hindi pa ako nakampante noon. So, I feel traumatized nung na-offload ako, guys. So, hindi pa ako kampante kung makakasampa ako ng aeroplano papuntang Vancouver or offload na naman ako. May mga ganong thinking ako, guys. Pero yun nga, sabi ni mama, sabi ng boyfriend ko, sabi ng boss ko, ang naging problem ko is Paris that time. So nung nakabili na ako ng ticket, kinabukasan, nung January 22, nakuha ko ng boarding pass ko. So, diretso ako ng gate. Pagka-scan ng boarding pass ko, guys, nag-red light, ay nag-green light siya. So, doon ako nakahinga ng maluwag. Kasi nga, hindi na siya nag-red light eh. Hindi na ako ma-hold dun sa side. So, dire-diretso na ako. Kaya after nun, para ako nabunutan ng tinik. So, yun nga guys. So, siguro, lesson learned,
itong sa story time ko, lesson learned. Sa lahat ng katulad kong OFW or may hawak ng work permit here in Canada, wag na tayong dumaan ng ng as much as possible, wag na tayong dumaan ng Europe. Kasi hindi kasi ako aware. Kasi nung binook ko kasi yung ticket na yon, prior on that, may mga friends na din akong umuwi at bumalik ng Canada using the same route. Paris, Singapore, Manila, same route. Pero wala sila naging problema. Nakapasok sila smoothly, ganyan-ganyan. Pero ang hindi ko siguro na-check, hindi kami pare-parehas ng, ng situations. Sila, nung umuwi yung mga friends ko, valid pa yung visa stamp nila. So, hindi pa expired. Yung sa akin naman, expired na yung visa stamp ko. So, ETA na lang yung katumbas. So, doon ako nagkaroon ng problema. Pero technically kasi, kung wala ka talagang visa, kailangan mo talaga ng transit visa, di ba? Or ng session visa. Pero yun nga, yung sa akin kasi, dahil nga meron akong hawak na Canadian visa, akala ko hindi ko na kailangan. So, parang naging lesson learned siya, parang charge to experience. Pero sobrang mahal. So, don't get me wrong, huwag niyo akong i-bash kasi hindi ako nag-research about that. Nag-rely lang ako kung ano yung mga sinabi ng friends ko, ganyan. Pero ayun, yun yung magiging lesson learned sa atin. So, we have different situations, we have different types of expirations ng visa. So, kailangan lang talaga ng research. And siguro ang may advice ko, kung may ganun kayong situation tulad ng sa akin, na expired na yung valid visa, pero ETA na lang yung meron kayo, siguro mag-book na lang kayo directly to Canada. So, kasi minsan kakatipid natin doon sa ticket, mas napapamahal tayo, guys. So, I paid 1,700 round trip before, plus 1,200 another yung direct to Canada. So, parang roughly gumastos ako ng around $2,900. Around ganyan. Which is sobrang expensive siya. Pero, wala, nangyari na eh. So, charge to experience, kikitain pa naman natin yung pera, and magiging lesson na lang yun sa akin. Siguro magda-direct flight na lang ako to the Philippines and Philippines to Canada. Pero yun nga, sana walang mong bash dyan sa comment sections na hindi ko alam yung ganyan-ganyan. So, again, hindi ako first time na nag-travel, pero first time ko mag-transit pabalik ng Canada. Hindi, ang mali ko lang siguro doon ako nag-research. Pero yun nga, charge to experience. At least na-share ko sa inyo yung story na nangyari sa akin. And malay nyo, makakita kayo ng ticket na ganun din at the same route. At least may iwasan yun na, di ba? And sobrang na-enjoy ko naman yung vacation ko sa Pilipinas, no? With 7 weeks there. Nakapag-Christmas ako, nakapag-New Year, fiesta ng Tondo. So, lahat ng kaya siguro nag-gain din ako ng weight. Pero sobrang saya magbakasyon sa Pilipinas, guys. So, if you are an OFW, kung kaya mong umuwi ng Pilipinas, umuwi ka kasi it's a it's amazing experience na makita mo ulit yung family mo, yung friends mo. Kung ako siguro, kung pwede lang ako umuwi every year, I would love to do that kahit medyo expensive. Pero kasi yung experience, guys, no? So, life is too short. Kaya kung nagpaplano kayong umuwi ng Pilipinas, guys, ituloy nyo na. Masasabi ko lang talagang worth it yung bakasyon. So, yun lang, guys. Story time. I hope nagustuhan nyo yung konting kwentuhan natin. So, kung nagustuhan nyo yung video na to, guys, please like, share, subscribe, and mag-leave kayo ng comments, recommendations. Guys, nandito na po ako sa Canada kung ano pwede natin i-content this year, 2026. Thank you for watching, guys. See you again on my next vlog. Bye. Guys, share ko lang sa inyo yung weather ngayon. It's minus 22. Yan, guys, sobrang kapal ng snow. This year, guys, yung winter ay sobrang lala, sobrang harsh. Yan. Kasi, guys, simula nung dumating ako, guys, laging minus 30, minus 40. Until yesterday and today, guys, yung minus 25 yung pinakamababa. So, yun.
Kaya medyo nanibago yung ano ko, medyo nanibago yung katawan ko na naman kasi from tropical, 25, 26, tapos biglang -20, -30. So yun guys, yun lang, share ko lang. Bye!